Meron na palang ginagawa po ngayon ang NBI. Alam niyo kung ano ito? Kinumpirma po ni NBI Director Santiago na kanilang iniimbestigahan, inaalam na mabuti kung sino ang nasa likod at nagbabayad sa mga fake news operation na ginagawa ng mga vloggers at iba pa. Lalo na po yung mga identify na galit sa administrasyon, pro-Duterte o anti-Marcos. Identify po yan. Okay? So, yun na pala yung galaw ngayon ng mga otoridad. Ang NBI ay meron pong kapabilidad, in other words, kakayanan, karapatan, imbestigahan ito dahil yung kung sino man ang gumagastos, ito man ay negosyanteng merong illegal activities o negosyanteng pwedeng sumisira sa pamahalaan, ay meron pong pananagutan. Kung yung magugunita, ang Kongreso ay nag-imbestiga tungkol sa fake news dahil dun sa resolution ni Congressman Barbers ng Surigao na nagsasabing posible na merong pogo at maaring drug money, pogo operation na nasagasaan ng investigasyon ng Quadcom ang pwedeng nagpopondo, nagbabayad sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno, laban sa Kongreso at laban kung kani-kanino na merong kampanya laban sa illegal gambling o illegal drugs at illegal na operasyon ng pogo. In other words, nasagasaan ng pamahalaan under Marcos administration ang illegal activities na iniwan na nagsimula pa noong Duterte administration. At dahil sa seryoso na po ng ating pamahalaan na harapin ang fake news, pati mga pinanser na posibleng may kinalaman, hinahanap na rin po ngayon ng NBI. Yan po ang balitang maganda para sa ating lahat na naniniwala na dapat huwag tangkilikin ang fake news. Huwag tangkilikin ang mga gumagawa nito na propaganda lang, paninira lang, may personal at political interest lang. Ang nasa likod nito ay posibleng ang layunin ay pabagsakin ang Marcos administration at sila ang pumalit at i-take over nila at muling ibalik ang mga illegal activities nung nakaraang pamahalaan. Malamang yan po ang galaw nila. Ano ang inyong masasabi? Comment po kayo. Like, share ng video ito. Sunod na pag-usapan natin, meron daw hong plano ang mga DDS, Duterte supporters sa March 28. Ano ba yung date na yan? Yan po ay araw ng Biyernes. Okay? Yan din po ang birthday ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May mga speculation, may mga sinasabi, parang may pananakot pa na parang yan na daw ang huli. At magiging bal daw ang gobyerno. Parang ikababahala daw ng gobyerno. Ano kaya ito? Alam mo kung rally lang ito, mapayapang pamahayag at pagtitipon-tipon, legal, alam problema. Pero kung pagkaganyan ang dating na parang may pananakot, parang may parang lalabag sila sa batas. Ay nako, huwag po niyong gagawin yan. Hindi po bibigay ang gobyerno sa inyo. Magmo-monitor po ang lahat ng intelligence community, pulis at militar at NBI. Lahat to na kinaukulan, imo-monitor ang inyong galaw kung kayo may mga planong hindi maganda o lalabag sa batas, may maaaring mananagot sa inyo. So kung ano man ang inyong plano at yan ay naaayon lang sa inyong karapatan at mga batas, alam problema yan sa pamahalaan. Walang problema yan sa mga Pilipino. Pero kung hihigit sa batas, lalampas sa batas ang inyong mga galaw dahil birthday at kung ano man ang inyong planong yan, ay maging maingat po kayo dahil hindi susuko, hindi magpapabaya ang mga otoridad kapag inabuso ninyo ang inyong karapatan at lalabag sa karapatan ng iba. Maging warning at paalaala lang po ito. Hindi ito pananakot. Ang rally, press conference, interview, paghahayag ng mga hinaing, at iba pa na naaayon sa malayang pamahayag, freedom of expression,
freedom of the press, freedom of assembly, walang problema yan. Sinasaad yan sa saligang batas. Okay na okay yan, kahit sino pwedeng gawin. Pero pag sumobra doon, halimbawa ay nag-aklas kayo, nanawagan kayo ng pagkakagulo, or try kayong manggulo, o anumang lalabas sa alituntunin ng karapatan, yun ay pananagutan na. Hindi pananakot, ingat lang po. Okay? Sige. Sunod na pag-usapan po natin ito. Kanina po, or kahapon ay nakausap ko sa telebisyon si Father Aquino. Ronelio Aquino, Dean ng San Beda, graduate of law school. Ano ang sinasabi ni Father Aquino? Wala nang jurisdiksyon ang Supreme Court o yung ating korte sa kalagayan ni Duterte. Dahil nga po, naaresto na siya or na-surrender na ng gobyerno sa ICC na ang may kontrol. Kahit ano pang gawin dito sa Pilipinas, wala nang magagawa. Dahil ang ICC na ang magpapasya kung hanggang kailan ang trial, siya ba'y acquittal o guilty after trial. Kung ano ang desisyon, nasa kanila na. Hindi na kontrolado ng Philippine government or ng Philippine law ang kalagayan ni Duterte sa kasalukuyan. Yan ang sinasabi. Ito ay sinabi ni Father Aquino matapos kang tanungin, ano ba ang epekto ng petition for habeas corpus na gustong palayain ng pamilyang mga Duterte? Kung yung mga gunita, Baste, Pulong at Katie Duterte, anak ng dating Pangulo Duterte, ang nagpetisyon sa Supreme Court sa magitan ng kailang mga abogado ng habeas corpus. Dayunin pabalikin, palabasin ang Duterte. Wala na daw magagawa. Ang Korte Suprema, muting academic ang tawag niya, tapos na, nahuli na, itatrial na, nagkaroon na ng pre-trial at magkakaroon na ng regular trial na magsisimula ng September, kaya wala na daw pong jurisdiction ang Supreme Court of the Philippines. Ayan ang sinasabi ni Father Aquino. Kayo, ano ang inyong paniniwala dyan? May habol pa ba sila o wala na talaga? Or hanggang petition na lang at karapatan naman ng kahit sino mag-petition before Supreme Court. Pero ang Supreme Court, kung magdidesisyon man ng pabor sa kanila, ang kanilang atasan din ng Philippine government kung anong gagawin. Pero ang Philippine government ay hindi pwedeng magdikta at hindi pwedeng manghimasok sa International Criminal Court. Lalo tigit, tayo ay hindi na member nun. Kaya lang naman pinatupad ang warrant of arrest dahil Interpol ang may dala. At ang Interpol, ang Pilipinas ay member ng Interpol. Tayo ay hindi na member ng ICC. Kaya lalo na tayong walang jurisdiction doon kung paano makialam sa kalagayan ng isang akusado like Digong Duterte. Ayan po ang lumalabas. Nako, matindi talaga. Kaya kung ano man ang mga galawan at mga impormasyon at balitang nangyayari, doon tayo sa totoo. Doon tayo sa naaayon sa rule of law. Huwag sa fake or statement na may mga sariling interest. Ingat na. Please like and share. Paki-forward po ninyo mga video ito na aking tinatopic sa aking mga channel dito sa MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions Channel.